Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay 2 punto po lamang, mga ginigiliw. No? 2 punto, 2 points. Ang pagtanggi at ang pagkalas. Pagkalas, ibig sabihin, withdrawal. No? The break, the rejection and withdrawal. Ito po yung 2 punto na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Ano ba ang nakabalot sa 2 salita na ito na pag-aaralan po natin ngayong umaga, mga ginigiliw? Yung 2 punto na ito ay nagdulot o ito ay pakinabang sa buhay natin bilang isang hentil, mga ginigiliw. No? Nangyari po ito sa tagpo na kung saan, no, ang tanging layunin lamang ng Diyos noon, mga ginigiliw, kung babasahin po natin ang Old Testament at saka New Testament, mga ginigiliw, nakapukaw lamang ang Panginoon sa bayan ng Israel nung unang panahon. Kaya ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay upang iligtas ang kanyang bayan na sobrang, alam mo, palagi silang bumabalik sa kasalanan, sobrang matigas ang ulo, paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang iligtas ang kanyang bayan na Israel. Kung babasahin po natin yung Lumang Tipan, yung Old Testament, ang palaging pinapanigan dito ng Diyos ay yung kanyang bayang Israel. Yung bayan, lahat ng mga bansa, mga tao na nakapaligid sa bayan ng Israel, kaaway lahat yan ng Israel. Kung ibig sabihin, lahat ng kaaway ng bayang Israel, kaaway din ng Diyos. Tayo rin noon, because we were Gentile, we were once Gentile, hindi naman tayo Israelita, kaaway din tayo ng Diyos noon, mga ginigiliw. Kaaway tayo ng Diyos lahat na hindi Israelita, kaaway ng Diyos yan, mga ginigiliw. Kaya ang panig ng Diyos, umiikot lang ang awa at pagmamahal noon ng Diyos sa kanyang bayang Israel, mga ginigiliw. So ang ginawa ng Diyos, ipinadala niya, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang kanyang bayan na sobrang matigas ang ulo, sobrang ayaw madisiplinaan, mga ginigiliw. Kaya kung matatandaan nyo, nung nagsugo ang Panginoong Hesukristo ng 72 disipulo niya, ang binigyan niya ng instruction sa kanila, pupuntahan nyo lamang ang mga nawawalang bayan ng Israel, sabi niya. Hindi niya sinabi na pati yung mga hentil. Hindi po. Ang ibig sabihin ng hentil, Pilipino, Amerikano, Turkish, Gentile, lahat yan. Ang Kristiyano lang, supposed to be, in today's context, ang Kristiyano lang noon, sa panahon natin ngayon, ang Israel lang. Lahat na ng buong bansa, hentil na lahat. Tayo lahat, hentil na tayo. So lahat ng bansa na yon, except Israel, kaaway ng Diyos yan.
Kaaway lahat ng Diyos yan, mga ginigiliw. No, kahit malapit sa bayan ng Diyos na Israel, lahat doon, Amalekites, Ammonites, lahat-lahat, kaaway ng Diyos. Ang pinapanigan lang talaga ng Diyos ang kanyang bayan. Dahil sa kanya doon nagsimula yung kwan ng pagmamahal ng Panginoon dahil sa kay Abraham at sa mga napili niya sa supling na Isaac, mga ginigiliw. So, until such time na nagkatawang tao ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nangaral ang Panginoong Hesukristo sa bayan ng Israel. Ipinakilala niya ang Diyos, ang salita ng Diyos sa kanyang bayan, sa mga pari na pinili ng Diyos, sa hari ng Israel na pinili ng Diyos. Pero tinanggihan po nila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila kinilala ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang Kristo ng Diyos na dumating. So, tinanggihan nila, hindi nila kinilala, mga ginigiliw. Diba? Hindi po nila kinilala. Kaya, kung mababasa po natin sa Mateo 13, may sinabi doon na ang unang 13:1 ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Matalinghaga po ang salita ng Diyos na nakasulat sa Mateo 13:1. Na kung saan sabi niya doon, lumabas ang ating Panginoong Hesukristo sa bahay at umupo sa tabi ng lawa at ipinukaw ang kanyang pansin sa tabi ng lawa. Sabi niya po, mga ginigiliw. Ang talinhagang ito, matalinhagang salita ito ng Panginoon. Ang paglabas ng bahay, ibig sabihin ng bahay na yun ang bayan ng Israel. Yun ang minahal, inaruga ng Diyos. Subalit, dahil sa pagtanggi ng bayan ng Israel, ng mga pari na pinili ng Diyos, mga ginigiliw, dahil hindi nila kinilala ang ating Panginoong Hesukristo, lumabas siya ng bahay na yon, sumisimbolo sa bayan ng Israel, at naupo siya sa tabi ng lawa, na ang lawa na yon sumisimbolo sa atin na mga hentil, mga ginigiliw. At ipinukaw ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pansin sa mga hentil. So yung pagtanggi na yon, the rejection of Jesus Christ, ibinigay niya ngayon. Yung ibinigay niya, ipinukaw niya ngayon sa atin na isang hentil. At iyon ang kadahilanan, mga ginigiliw, kung bakit tayo nakinabang sa pagtanggi na ito. Yung pagtanggi na ito ng bayang Israel, tayo ang nakinabang sa pagtanggi na yon. Dahil tinanggap tayo ng ating Panginoong Hesukristo because of the rejection. Dahil sa pagtanggi ng kanyang bayan. Kaya naging kaibigan niya tayo, naging bayan tayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya sinabi niya sa aklat ng Hosea na nakasulat dito po sa Romans 8, mga ginigiliw, para maintindihan nyo. Alam nyo, grabe na salita na ito ng Panginoon na dinebosyon ko talaga. No? Sabi niya po dito sa Romans 9, sa aklat ng Hosea 25, Romans 9:25. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Sabi niya po, ang dating hindi ko bayan, tayo yun. The Gentiles, the Americans, the Japanese, the Turkish, the Chinese, lahat ito. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. Sabi niya po.
At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko, sabi niya. At sa lugar kung saan sinasabing kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay, sabi niya po. Yun ang kadahilanan, mga ginigiliw, kung bakit tayo nakinabang sa pag-reject, pagtanggi ng bayan ng Israel sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpasalamat tayo sa bansang Israel. Dahil nung hindi nila kinilala ang Panginoong Hesukristo na propeta ng Diyos, na Kristo ng Diyos, pinuntahan niya tayo at ibinigay niya yung grasya na ibibigay niya sana, awa at grasya na ibibigay niya sa kanyang bayang Israel, ipinukaw niya sa atin na marumi at makasalanan, mga ginigiliw. Kaya nga, binigyan ko ito ng tema kanina na the rejection and withdrawal. So, ibig sabihin, mga ginigiliw, the presence of God in Israel, nawala na po. Nawala na yung presensya ng Diyos sa bayan ng Israel. Ibinigay na niya ang presensya na ito sa atin na mga hentil. Diba? Pero yun, nung pagkalas ng ating Panginoong Hesukristo, the break, yung pagkalas na yun ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang yung pagkalas na yon. Darating yung panahon, mga ginigiliw, na kapag naabot, sabi niya, nakasulat dito, hindi ko alam kung saang parte, pag naabot na yung takdang bilang ng mga hentil na maliligtas, yun na rin yung panahon na lahat ng bayan ng Israel, kikilalanin na nila ang Panginoong Hesukristo na siya ang Mesaya. Kasi sa Israel, hindi sila naniniwala, hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo doon. Yun ang bayan niya, konti lang ang nakakakilala. Mas marami pa dito, halos lahat yata ng bansang tao dito sa Pilipinas, kilala nila ang Panginoong Hesukristo na siya ay Kristo ng Diyos. Pero mismo sa kanyang bayan, sino yon? Alam mo, may isang Christian na hindi Israelita na pumunta sa Israel. Do you know Jesus Christ? Sabi niya sa isang Jew, isang Hudyo, Israel. I think Jesus Christ, that is the prophet of the Christian. Kung ano na, prophet of the Christian, sabi niya, supposed to be ang isasagot niya, yes, I know Jesus Christ, He's our prophet. Yun sanang isasagot niya, pero that is the prophet of the early one. Kung ano na, hindi nila alam, hindi nila kilala. Na supposed to be, lahat ng bayan na ito, dapat kilala nila ang Panginoong Hesukristo dahil sila ang bayan ng Diyos. Kaya ngayon ang sinasabi niya sa Romans 9 Sabi niya sa Romans 9:4, sila ay mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Sila lamang ang binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, yung mga Israelita na ito. Kaaway tayo noon. Kaaway tayo. Kung pwede lang, patayin niya tayo lahat Parang ipis lang sana tayo noon, parang hayop lang tayo. Kaya ang binigyan lang niya ng karapatan na minahal yung mga Israelita lang, yung mga Hudyo lang. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Lahat ibinigay niya ito sa kanyang bayan, mga ginigiliw. Diba? Kaya ang nangyari, iniwan niya yung presensya niya sa bayan ng Israel. Anong ginawa ng mga Israelitang ito, ng mga Hudyong ito? Sila mismo ang nag-udyok na ipako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus.
Sila mismo, ipako yan sa krus. Kung sino pang pinili ng Diyos na bayan niya, na sila sana ang magmamahal, kikilala sa pagdating ng Kristo ng Diyos, sila pa mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Hesus Kristo, mga giligiliw. Kaya't iniwan niya yung presensya niya sa bayan na ito ng Israel. Kaya't kung tinanggihan mo ngayon, kung hindi mo kinilala ang Kristo ngayon, ang buhay na Diyos na nandito ngayon sa salita ng Panginoon, baka ngayon na yung araw natatanggihan ka na ng Panginoon at ibibigay niya ito sa iyong kapitbahay. Ibibigay niya ito sa mga taong kumilala, sumampalataya sa Kanya, mga ginigiliw. Baka ire-reject na rin natin siya. Baka ayaw nating kilalanin, mga ginigiliw. Nandito lang tayo, mga ginigiliw. Pero hindi naman natin siya kinikilala na Diyos ayon sa Kanyang salita. Napakalagang aral po ito. Alam niyo ang nangyari nung unang panahon? The story of Eli, yung isang pare, yung istorya ng isang pare during the time of Samuel, Prophet Samuel. Alam niyo si Propeta Samuel, ito yung unang anak ni Ana. Kasi dalawang asawa ang mga ito, dalawang babae na asawa ni isang kilalang tao din ng Israel. At yung Ana na yon, baog siya, hindi siya nagkaanak. Kaya pumunta po siya sa simbahan, sa templo at nanalangin sa Panginoon. Umiiyak siya hanggang napagkamalan pa ni yung pari na si Eli, napagkamalan niya si Ana na lasing siya sa arak, lango siya sa arak. Yun ang kadahilanan dahil parang nagsasalita siya, hindi niya alam na nagde-devotion, na umiiyak siya sa templo. Kaya sinabi ni Ana kay Father Eli sa pari na ito na hindi po ako lasing sa alak, hindi po ako umiinom ng alak. Dahil umiiyak ako, dumudulog ako sa Panginoon dahil gusto kong magkaanak. Kaya sabi ni Eli, umuwi ka na, papakinggan ng Panginoon ang iyong dalangin, sabi niya kay Ana, mga ginigiliw. Kaya ipinangako ni Ana na nung nanalangin siya sa Panginoon sa templo ng Diyos, na kapag bigyan mo ako ng anak, sabi niya, itatalaga ko po sa inyo, ihahandog ko po siya sa inyo, sabi niya. At nagkaroon na siya ng anak, mga ginigiliw. Yung anak niya na yon si Samuel. Kaya may librong Samuel, may aklat na Samuel dito. Siya ang propeta ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos. Na bata pa lang si Samuel, kinakausap na siya ng Panginoon. Nung unang makiusap ang Diyos kay Samuel, sinabi ng Diyos kay Samuel, pinagsabihan niya si Samuel na, sabihin mo sa mga anak ng pari na si Eli, na si Pinehas, at saka si Omni, na masama ang ginagawa ng anak ng pari na ito. Kasi ang ginagawa kasi ng anak ng pari na ito na dalawa, yung mga inihahandog na karne, ng karnero, ng mga tupa, ng mga baka, bago nila ihandog, inaabangan na nila, kinukuha nila kasi ihawin nila. Diba? Ganun ang ginagawa nila, sinasapilitan nilang kinuha na dapat may handog muna sana bago nila kukunin yon. Pinipilit nilang kinuha para ihawin nila yung mga karne na yon. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Pinagsabihan niya si Samuel, sabihin mo sa anak ni Eli, sabihin mo kay Eli, kay Father Eli, sabi niya, na ang dalawang anak niya ito ay mamamatay. Sabi niya, mamamatay sila sa tabak. Dahil sa kasalanan na ginawa nila, ang pinakamasama pa na ginagawa ng mga dalawang ito na anak ng pare, yung mga babaeng naglilingkod sa simbahan, in today's context, mga madre, sinisipingan nila. Ganon
kasama yung anak ng pari na ito na si Eli. Pero alam nyo si Eli, yung pari ng Diyos, hindi niya kinunsinti yung kanyang mga anak. Sinabi ng Diyos kay Samuel, mamamatay ang dalawang anak na ito ni Eli dahil sa kanilang kasamaan, sabi niya. Alam mo ang sabi ni Eli? Mangyari nawa, Panginoon, sabi niya. Let your will be done, kunana. Ganun. Dahil sa kasamaan ng anak na ito, dalawang anak, sinabi ng pari na ito, mangyari nawa ang kagustuhan, kalooban ng Diyos na mamamatay ang aking dalawang anak dahil sa kanilang kasamaan. Sabi niya. Kaya ang nangyari mga ginigiliw, maganda kasi ito, may connection sa pag-aaralan natin. Ang nangyari, no? Hanggang tumanda na si Eli na pari. So, hindi siya nagsawa na pagsabihan ng kanyang dalawang anak na si Pinehas at saka si Omni. Omni ba yun ang pangalan niya? Omni yata. Hindi niya siya nagsawa pero matigas talaga yung ulo nila. Hanggang nakipaglaban ang bansang Israel sa mga kaaway nila. Nakipaglaban na sila. Alam nyo, ang unang namatay na bayan ng Israel, supposed to be bayan ng Diyos ito, matibay ito, wala sanang mamamatay. Sa unang labanan, namatay ang 4,000 Israelita. Namatay, 4,000 sundaluhan ng Israel ang namatay sa isang araw. Kaya ang ginawa ni Pinehas at yung kapatid niya, na anak ni Eli, ang ginawa nila, kunin natin yung kaban ng tipan sa Shilo, sa isang lugar na kung saan nakaluklok doon ang kaban ng tipan ng Diyos, yung Ark of Covenant. Na-explain ko na sa inyo yung Ark of Covenant, di ba? Yung tatlong nakalagay doon sa loob ng Ark of Covenant. Kinuha nila yon, nagbunyi sila. Sumisigaw sila. Nakala nila, nung nakuha na nila yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kaban ng tipan, akala nila, nung nakuha na nila yung kaban ng tipan na yon, pag makikipaglaban na sila, mananalo na sila. Pero ang nangyari, mga ginikiliw, nung sinalakay na naman nila yung kaaway nila, 3,000 ang namatay na naman na Israelita. Bakit? Bakit 3,000 ang namatay? Dahil wala na ang presensya ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kasalanan ng dalawang ito na anak ni Eli, anak ng pari ng Israel. Mga ginigiliw. Ang masaklap, mga ginigiliw, isang Benjaminites, ito ay ang tandem ng Israelites, isang Benjaminites ang nagbalita kay Eli, pero matanda na si Eli noon, yung pare na si Eli. Eli, sabi niya po, 30,000 ang namatay na kawal ng Israel. Namatay din ang inyong dalawang anak na si Pinehas at saka ni Omri, sabi niya. Okay lang kay Eli yun. Hindi siya nasaktan nung narinig niya na namatay yung dalawang anak niya. Pero, ang ikinasama ng loob ng paring ito, nung narinig niya na yung kaban ng tipan, pati yung kaban ng tipan, kinuha rin ng Pilistine. Kinuha nila yung Pilistino ng mga ito, na hanggang ngayon yun pa rin ang kaaway ng bansang Israel, di ba? Kinuha nila ang kaban ng tipan at dinala nila sa kanilang lugar. Doon sumama ang loob ni Eli at siya'y namatay. Natumba siya, hindi niya nakayanan dahil sa kanyang kalungkutan, dahil sinabi niya na wala na ang presensya ng Diyos sa bayan ng Israel. Diba? Nawala na po. Kaya't yung asawa ni Pinehas, ang ganda ng kwento, diba? Yung asawa ni Pinehas na yung namatay na anak ni Eli, buntis noon. Buntis siya. Kaya't nung marinig din niya na namatay ang kanyang asawa,
Okay lang din sa kanya. Nung narinig niya na kinuha yung kaban ng tipan, the presence of God, nung kinuha narinig ng asawa ni Pinehas, no, na kinuha nila ang kaban ng tipan, hindi siya nalungkot sa kamatayan ng kanyang asawa. Alam nyo, ang ikinalungkot niya, yung pagkuha ng kaban ng tipan ng Filistino. Kaya't siya'y nanganak na wala sa oras, hindi pa niya kabuwanan, nanganak na siya. Kaya't ang itinawag niya sa kanyang anak na anak ni Pinehas, dahil sa kawalan ng presensya ng Diyos sa Israel, tinawag niya itong Ikabod. Ikabod. Kaya kung babasahin nyo sa kahulugan ng Ikabod sa dictionary, the presence of God is no longer in the country of Israel. Ibig sabihin, umalis na ang presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Diba? Ganun din, mga kinigiliw. Kapag tinanggihan natin ang Panginoong Jesucristo, mga kinigiliw, sa buhay natin, aalis siya at pupunta siya sa mga hentil. Pupunta siya sa mga tao nakikilala at tatanggap sa kanya, mga ginigiliw. Diba? Kaya nga, may nagtanong po sa akin, kahapon po may nag-message po sa akin. Actually, yung mami ko po, pinsan po ng mama ko, mother-in-law ko po na taga-Canada, nag-message po sa akin. Tinatanong niya po yung Triune God, yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. No, Pastor, kasi actually, nung pumupunta siya dito sa bahay, 11 years ago, Kristiyano na siya noon. Sinasabi niya sa amin, ay hindi maganda yung mga nililok ng kamay, yung mga rebulto na yan, itapon nyo. Hindi maganda yan, gawain ng demonyo yan. Ako noon, hindi pa kami Kristiyano noon. Maniwala ka dyan, sabi ko. Maniwala ka dyan. Until sa time na naging Kristiyano ako, at the same time, naging pastor pa ako. Imagine that, no? Ngayon, nagtatanong na siya sa akin. Nagtatanong siya sa akin kahapon about the three persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pagtanong pa niya, small Father, small Son, small Holy Spirit. Alam nyo, kahit nagsusulat lang ako, kahit text lang, yung gagawa ko ng devotion ko, sa totoo lang, devotion ko lang ito May time kasi na nagdadrive ako ng sakyan. Kahit nagdadrive ako, nagde-devotion po ako, i-stop ko yan. I-save ko yan sa cellphone ko. Kahit yung Jesus or Father, i-capitalize ko pa rin yun. I-capitalize ko yun. Kahit ako lang bumabasa, i-capital ko pa yun. Kahit Son, i-capital ko pa rin yun. Kasi, name of God yun Gawin mong small God, yung pangalan ng Diyos, di ba? The Son of God. Di ba? Ganun po kahit isulat ko dito, hindi ko small letter na Jesus, hindi, ikakapital ko yan. Bilang pagrespeto sa pangalan ng Diyos na buhay. Ganun pang ginagawa ko, mga ginigiliw. So, sinabi ko yon, Mami, dapat capitalize lahat ito. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, in-explain ko po yung Triune God na ito, yung function ng Father, the Son, and the Holy Spirit. I-explain ko rin sa inyo ngayon, kasi matagal na itong Kristiyano, hindi pa rin niya maintindihan. Nagtatanong siya, although sinabi niya, ang akala ko kasi ganito, parang kwan lang niya sa isip niya, pero okay naman yung idea niya about the Triune God.
Pero inexplain ko para maintindihan niya ang ibig sabihin ng triune God, three persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I-explain ko rin sa inyo ngayon, mga ginigiliw. No? Father, ang ibig sabihin ng Father, ang Diyos, si Yahweh, siya ang Diyos na hindi nakikita, siya ang Diyos na walang simula at walang wakas. Walang simula at wakas, Alpha and Omega, di ba? Hindi nakikita, andun siya sa kanyang trono sa langit. Hindi niya pwedeng iwan yung kanyang trono para mag-perform ng other being, para iwan niya, katulad, hindi ganito na, ay, aalis ako na Diyos sa aking trono, magiging Jesus ako. So, magkawatak-watak na yung mundo, baka didin mong pardagi di galaxies di aton, anong panawan na di trono na, panawan na di pagka-Diyos na. He is still the Father, andun pa rin siya sa kanyang luklukan, andun pa rin siya sa kanyang upuan, throne as a king, as God, mga ginigiliw. Pero yung kanyang espiritu, naging tao. Yun ang sinasabi niya sa John 1:1. Na-explain ko kanina, di ba? Bumaba siya bilang tao para iligtas niya sana ang kanyang bayang Israel. Di ba? Pero tinanggihan siya, kaya nakinabang tayo na hentil. At yun ang kadahilanan, mga ginigiliw, kung bakit siya tinawag na anak, the Son of God. Bakit Son of God? Dahil nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos. Naging tao ang salita, John 1:1. Naging tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tinawag siyang the Son of God. Kasi kung Diyos siya nabababa, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayo lahat. Dahil sobrang holy ang Diyos. Hindi mo makikita. Makikita mo pa lang yung holiness niya, mabubulag ka na. Ganun ka-holy ang Diyos. Kasjay ti kinadayag, iti Diyos, ti Ilocano, kinadayag. Walang makakalapit sa Kanya. Walang makakalapit, mga ginigiliw. Because of His holiness. Naikwento na ko na po sa inyo, di ba? Si Moses, pag nakikipagkita si Moses kay Yahweh, kay Lord, noon sa bundok ng Sinai, di ba? Naglalagay siya ng scarf. Pagbaba ni Moses, galing sa Mount Sinai, haharap siya sa mga Israelites. Mga Israelita mismo, ayaw nilang tignan si Moses. Kasi yung kalwalhatian ng Diyos napunta kay Moses. Aglawlawag na jerupan ni Moses, hindi nila makita. Ganon kaholi ang Diyos, mga ginigiliw. Kaya, dahil hindi siya pwedeng bumaba na Diyos, bumaba siya na tao. Kasi pag Diyos na bumaba dito, wala tayo, walang maliligtas. Mamamatay tayo lahat. Kaya't nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ang magiging tagapamagitan natin na makarating tayo sa Ama. So nakakalapit na tayo sa Diyos dahil sa grasya at awa ng Panginoon. At ang grasya na ito at awa ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Laglagipin nyo dito. Jesus Christ is the grace of God. Siya ang grasya ng Panginoon. Siya ang nagiging grasya natin upang makabot tayo sa Panginoon. And the Holy Spirit. What is the Holy Spirit? Kahit Holy Spirit, huwag mong gawing small letter yan. Kasi capital yan, kasi Holy Spirit. That is the breath from God. Buhay yan na galing sa Panginoon. I-capital letter mo pa rin yan. Diba? Kaya may mga nagkukan pa rin, God bless you, sabi nila, small letter. Hindi po. It should be always be capitalized. Alam nyo nung unang panahon, yung nagsulat ng Bible, alam nyo ang ginagawa nila? Kapag nagsulat sila, pag sinulat nila ang pangalan ng Panginoon,
Naliligo sila, malinis sila. Hindi yung kagagaling mo nag-basketball. Tapos, mapangkanto man, magsusulat ka na naman ng about sa Bible. Hindi. Yung mga propeta, those who are being inspired by the Word of God, naliligo sila, malinis sila, bago nila isulat ang pangalan ng Panginoon. Ganon kabanal ang salita ng Panginoon. Ganito kabanal ito. Ganito kabanal ang salita ng Panginoon na akala ng tao walang silbi ito. Banal po ito. Lahat ng nagsulat dito, naliligo sila bago nila sinusulat. Kada magsulat sila, maliligo sila. Ganon kalinis ang salita na ito ng Panginoon kung paano ito ginawa. Na hindi yung sinasamba ng tao na nililok lamang ng kamay. Kahit sunugin ko yun sa harapan nyo, wala. Hindi ka maliligtas noon. Dahil ginawa lang yun ng kamay ng tao. The presence of God is in His Word. Yun ang sinabi niya sa John 6:63 kung binabasa niyo pang salita. My Word is a Spirit. Ang aking salita ay Espiritu. This is the Spirit of God. Ito ang iniwan niya. Kaya, praise God, sabi ko. Kaya yung pabor ng Panginoon, alam mo, sabi ko nga po, nung nag-Bible study po kami, hindi may kakaila yung pabor ng Diyos sa akin. Alangan naman na hindi kanya papaboran. Diba? Hindi kanya papaboran araw-araw kang nakikipag-usap sa kanya, araw-araw kang nakikipagrelasyon sa kanya, diba? So, ibig sabihin, close yung relasyon nyo, close na close. Malalim yung ugnayan ninyo. Diba? I remember one time, napakaganda po na kwento ito. Nung when I underwent my schooling in senior leadership course sa PNP, no? May isa kaming professor na medyo matanda na po. Maitim. At maitim na, wala pang itsura. Pero matalino. Maitim, matalino pero walang itsura. Nagkwento siya. Matalino siya. Nagkwento siya, meron daw siyang anak na babae at saka dalawang lalaki. Ngayon, pinapasyalan daw niya itong mga anak niya, yung isa daw, binubuksan pa lang daw niya yung gate ng bahay ng anak niya. Pag pinapasyalan daw niya, pag weekend or pag sahuran, ganun daw kasi ang ginagawa niya. Kasi balo na rin siya. Ang ginagawa niya pag sahuran or weekdays, pinapasyalan niya yung tatlong anak niya. Kaya ang ginagawa niya, pag bukas pa lang niya sa gate ng isang anak niya na lalaki, andun pa lang, pag alam na nila na darating yung papa nila, ay, ikaw pala papa, sabi ng isang anak niya daw. Tok, tok, tok. Pag bukas pa lang niya, alam mo yung isang anak niya, pa, naman, kwarta man pa, pasabtan na kanuti dawat ti kwarta, pa, kwarta man, kuna na. Hindi pa ako nakakapasok sa bahay niya. Humihingi na siya kagad ng pera, sabi niya. Diba? Humihingi na siya kagad ng pera. Sabi niya, kaya nawawalan ako ng gana kung minsan natatakot na akong pumunta doon, sabi niya. Tapos, para hindi daw naman magselos yung iba, yung isang anak daw niya na lalaki, pupuntahan naman niya doon. Yun daw ang favorite na anak niya. Yung anak niya na ito na lalaki, may 3 din siyang apo sa kanya. Pagbukas daw niya sa gate ng isang anak niya na lalaki, oh, papa, ako na daw yung anak niya. Papa, wow, andito na yung gwapo kong papa, sabi niya. Andito na yung gwapo kong papa, papa, I love you, papa. Talagang hinahag daw niya yung papa niya. Papa, pasok ka. Anong gusto mo, papa? Kape? Gatas? Sabi-sabi daw niya. Pa, matulog ka na dito, matulog ka dito, papa, pakakainin kita ng masarap, sabi niya sabi niya daw. Tapos, saan yung mga apo ko? Andun sila sa kwarto, papa, nanonood sila ng TV, palabasin mo. Paglabas daw yung 3 apo niya,
Lolo, gwapo! Sabi naman nila, gwapo, Lolo! Ang gwapo mo talaga, Lolo! Ganun, gwapo, sabi nila. Ganun. Tapos, ang ginagawa daw ng anak niya, hinihilot niya, pinapainom niya ng gatas, ganun. So, pag alis niya, pag uwi na daw siya ng hapon, alam niyo daw lahat ng laman ng wallet niya? Kahit yung itinatago niya na libo-libo, ibinibigay niya lahat. Ibinibigay niya lahat. Ang maiwan lang pamasahe niya. Bakit? May relasyon. May relasyon. Pero yung isa, kung minsan natatakot na ako pumunta doon, nandun pala ko litpat. Lambingin mo. Ganun. Diba? Kaya, praise God. Hindi may kakaila yung pabor ng Panginoon sa akin. Paggising ko sa umaga, Pa, I love you. Paggising mo, Lord, I love you. Dad, I love you. Ganun. Diba? Imposible na hindi maririnig yan ng Panginoon. Opo, imposible yan. Imposible yan na hindi makikita ng Panginoon yung ginagawa mo. Mapaling kong makipinustanin. Diyan ka gagurgura dagito anak ko, piso mga barko ko na kon. Oh, mabaling ko makipinustan no hanga makita na po Diyos ngar army dim dayta. Diyan makipatpatang ka kanya na tinal daw. Posible. Ganun po, makipagrelasyon sa Panginoon. Diba? Lambingin mo siya, Lord. Pa, ang gwapo mo. Hindi naman talaga ako gwapo, sabi niya. Salamat dahil may anak ako na ganito, nag-appreciate sa akin. Kahit hindi ako gwapo, may nagmamahal sa akin na anak ko, sabi niya. Praise God. Diba? Ganun po yon mga ginigiliw. I hope you are being enlightened and encouraged na ito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Kaya, wag nating i-reject, wag tayong kumalas sa presensya ng Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. God bless everyone.